Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan, magandang hapon, magandang gabi. Isa na namang magandang balita ang ating ibibigay sa inyo. Ang pinakaaantay po ng lahat na maibigay ang sample balot na pinagkaisahan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Nandito na po mga kababayan. Sino-sino ba ang mga ito? Maraming magtataas ang kilay mga kababayan dahil ilang minuto lang na pinost ko ito sa ating official FB page ay inulan na po ng batikos at talagang bakit ganito, ganyan, bakit hindi naisip na ganito. Pinangunahan na po nila ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na bakit daw hindi ini-straight ang Duterte. Yan po ang kanilang mga sari-saring mga opinion mga kababayan. Na lumalabas na naman yung kanilang mga sari-sariling opinion na tila ano-ano ang kanilang paninira sa Iglesia ni Cristo. Ganyan po ang kalakaran pagka naglabas na po ng opisyal na statement kung sino po yung mga dadalhin na mga politiko. Mga kababayan, eto po, babasahin ko na po sa inyo itong mga pangalan. Alam ko sa inyo, talagang yung iba nang gagalaite. Sabi ko nga sa inyo, ito po ang sinusunod ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pagka ang pamamahala ay nagdesisyon na. Ang mga politikong ito, talagang ito ang solido na pagkakaisahan. Ito ang ililista sa balota. Mga mahal kong mga kababayan. Ito na po. Sasabihin ko na po sa inyo mga kababayan. Mga senatorial candidates na inindurso ng Iglesia ni Cristo. 8 lang po ito mga kababayan. At mamaya sasabihin ko sa inyo yung aking sariling opinion dito kung bakit hindi ini-straight ang Duterte. Yan po ang aabangan nyo mga kababayan kasi napakaraming mga, alam nyo na, mga nawalan ng pag-asa na bakit daw tila iniwan daw ang PDP. Yan ang ating sasagutin mga kababayan. Naglabasan na naman ang iba't ibang mga reaksyon sa social media na binibigyan po nila ng negatibo. Kaya makinig po kayo, wag po kayong kukurap dahil malinaw na aking babasahin ang mga pangalan na mapapalad na dinala ng Iglesia ni Cristo. Eto na po mga kababayan. Senatorial candidates na inindurso ng Iglesia ni Cristo. Mainit-init pa mga kababayan. Unang-una, Senator Bong Revilla. Aba, nung nalaman nila sa listahan si Bong Revilla, ang dami ng comment sa ating FB na bakit yan, bakit yan? Napakarami daw kaso nito mga kababayan. Galit na galit sila kay Bong Revilla. Yan ang pasya ng pamamahala, anong magagawa natin? Ikalawa mga kababayan, Camille Villar. Nagtaas na naman sila ng kilay mga kababayan. Bakit yan ang pinili ng Iglesia ni Cristo? Merong kinakaharap na issue yan sa prime water. Ganun po sila mga kababayan. Bakit si Villar nagpapayaman lang? Yun ang mga sinasabi nila. Anong magagawa natin? Yan ang pasya ng pamamahala. Maaring yung iniisip nyo po, sa iniisip ng pamamahala, mas malalim ang kanilang dahilan. Yan ang ating irespeto. Ikatlo po mga kababayan sa listahan na mapalad, Senator Pia Cayetano. Mga kababayan, nagtaas na naman sila ng kilay. Bakit yan ang dinala? Diba grupo ni BBM yan? Ganon ang sabi ng iba mga kababayan. Diba, sabi nila, bakit hindi dinala ang buong Duterte? Yan ang pasya ng pamamahala. Kaya igalang po natin, mga mahal kong mga kababayan.
Ito ba mga kababayan? Pang-apat na mapalad na dinala ng Iglesia ni Cristo. Senator Bongo. Ito ay kasama ng Duterte. Mga kababayan, ito ang number 1 sa mga survey. Di ba mga kababayan? Di ba? Isang Duterte na ang nasa listahan. Ika-4 sa listahan na inindurso ng Iglesia ni Cristo. Senator Bato de la Rosa. Aba mga kababayan, sinasabi ng mga iba, bakit yan pro-China yan? Si Bongo pro-China yan, bakit dinala ng Iglesia ni Cristo? Yan na naman ang sinasabi nila mga kababayan. Ang dami nilang mga iniisip. Ang dami nilang mga sinasabi. Yan ang pasya ng pamamahala. Respeto natin. Ika-5, mga kababayan, ika-5 o ika-6 sa listahan na mapalad na politiko na tatakbo sa pagkasenador. Senator Amy Marcos, mga kababayan. Ito ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na kumalas sa grupo ng alyansa dahil po sa issue ng pagka-aresto kay Tatay Digong. Di ba? Daming nagtasang kilay mga kababayan. Bakit yan na naman? Senator Amy na naman? Pakitang tao lang yan. Yun ang sinasabi nila. Anong magagawa natin? Yan ang pasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pang-7, mga kababayan, ako, magagalit na naman yung iba. Senator Bam Aquino, mga kababayan, sa grupo ng mga dilawan. Sabi nila, bakit yan? Bakit yan? Aba, anong magagawa natin? Yan ang pasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sa panghuli mga kababayan, syempre, ang kapatid natin na si Caro Dante Marcoleta sa Duterte. Diba? Ito, mga kababayan, 8 po ang opisyal na mga senatorial candidates na mga dinala ng Iglesia ni Cristo at napakaraming mga nagtasang kilay, mga kababayan. Magbabasa po ako ng ilan sa mga komento sa FB natin. Aba, pag-post ko mga kababayan, ang dami ng mga reaksyon, umani po ng mga sari-saring opinion na tumitingin na naman sila sa pasya ng pamamahala. Hindi lang nasunod ang kanilang gusto. Aba, ang masama ang pamamahala. Huwag tayong ganyan mga kababayan. Dahil ang pasya ng pamamahala ay napakasagrado po yan. Meron pong sinusunod na aral po yan na galing sa Biblia. Mga kababayan, ang daming mga batikos na kala mo magagaling eh. Kala mo mga kung sinong magagaling. Pinapangunahan nila ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Yan ang pasya. At yan ang susundin sa buong Iglesia ni Cristo. Ang pasya ng pamamahala, hindi mababali. Hindi na po mababago yan. Mga kababayan, alam nyo ba kung bakit hindi ini-straight ang Duterte? Sa aking opinion mga kababayan, makinig po kayo. Gusto po ng pamamahala na sa bawat partido mga kababayan, merong representative. Tignan nyo mga kababayan. Sa kampo ng Dilawan, ang kinuha si Bam Aquino. Sa grupo ng Alyansa Pilipinas, ilan ang kinuha mga kababayan? Bong Revilla. Bakit si Bong Revilla mga kababayan? Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Amy Marcos. Sa PDP naman mga kababayan, hinahati-hati po kasi. Bongo, Senator Bato, at Kong Marcoleta. Mga kababayan, grabe, talagang humanga po ako sa desisyon ng pamamahala na ito. Kasi talagang tinignan po nila
ang mga mangyayari kung sakali na isa lang ang i-endorso nila na partido, lalong magkakaroon ng mga kaguluhan, mga kababayan. Yan lang ang aking opinion. At magbasa po tayo ng mga komento. Uulitin ko po, mga kababayan, yung aking opinion. Bakit hindi nila in-straight ang Duterte? Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Ayaw ng pamamahala na magkaroon ng pagkabahabahagi. Kailangan po talaga kukuha sila sa bawat partido para po lahat ng partido, mga kababayan, meron silang representante. Para alam nyo na, mga kababayan, yung ibig kong sabihin. Kaya yung mga nagsasabi dyan na mga kung sino-sinong mga reactor, mga reactionist na magagaling na binabatikos ang Iglesia ni Cristo, ang sinasabi ko po sa inyo, kung ano po ang pasya ng pamamahala, yan po ang dapat sundin ng bawat miyembro. Kung hindi ka naman Iglesia ni Cristo, di pumili ka ng gusto mo. Ang dami yung mga Katoliko. Ang dami yung mga born again. Ang dami yung mga Muslim. 'Di ba? Wala naman kayong black voting. Di kung sino ang gusto nyong iboto, diyan nyo ipakita yung lakas nyo. Gayahin nyo ang Iglesia ni Cristo kung gusto nyong manalo yung gusto nyo. 'Di ba, mga kababayan? Tas sinasabi ba nila ang PDP daw ay iniwan ng Iglesia ni Cristo? Anong iniwan? Hindi iniwan ng PDP. Meron ngang tatlo Caro Dante Marcoleta, Senator Bongo, at General Bato, mga kababayan. Paano nyo sasabihin iniwan ng PDP? At isa ba, mga kababayan, doon sa nangyaring campaign rally ni Congressman Marcoleta sa Philippine Arena, kahit wala yung grupo ng Duterte, dinala naman ni Congressman Marcoleta, kinampanya pa, at ni Kitty Duterte at ni Hanilet Albansenya at ni Robin Padilla. Nandyan ang presidente ng PDP na si Robin Padilla, mga kababayan. Kasi yung ilang mga, alam natin, mga DDS po, ini-expect kasi nila, mga kababayan, na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo straight ang Duterte. Alam nyo naman ang pamamahala. Malawak po ang kapasidad ng pag-iisip. Pinag-aaralan po nila lahat ng mga mangyayari. Kaya yan po ang naisip nila. Bawat partido, meron po silang kinuha na representative na yung ina-expect ng iba, hindi umayon sa kanila. Na yung kagustuhan ng pamamahala, magkaiba sa kanilang prediction. Ganyan po kasi ang nangyayari, mga kababayan. Halimbawa po, yung iba, si Mayor Isko ang dinala ng Iglesia ni Cristo sa Manila. Aba, yung kampo ng kabila, galit na galit. Binabatikos nila ang Iglesia ni Cristo. Bakit daw si Mayor Isko? Bakit yung pinapangunahan kung sino ang pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo? Yung mga vlogger ng kabila, 'di ba? Binabastos nila ang pasya ng pamamahala. Bakit daw si Mayor Isko? Bakit daw dapat bago naman? Bakit Isko na naman? Ganun ang sinasabi ng iba. Pati mga vlogger ng iba. Yung vlogger ng kalaban ni Mayor Isko, binabatikos nila ang pasya ng pamamahala. Kaya sana po kayo ng mga vlogger, irespeto natin kung sino po ang dinala ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung mga komento, mga kababayan. Ang daming mga reaction. Ito po, nag-post kasi ako, mga kababayan Ito po. Ayun, 35 minutes ago yung aking post sa social media, sa official page natin. Ayan, magbasa tayo, mga kababayan
meron ng 140 comments na reaction, mga kababayan. Magbasa po tayo. Ayan. Mga inindurso ng INC karamihan para sa mga Duterte, para sa bayan. O, yun yung sinabi. O, mas magaling ka pa, sino ka ba? Dapat ikaw na lang magpresidente. Ang daming mga comment. Mga inutil ang mga nag-aaway sa mga politiko. Hindi naman kayo pinapakain. Vote who you really wants. At huwag na kayong makialam sa mga gusto ng iba. O, dapat irespeto natin. This is one way of dictatorship. O, yan na naman. This is one of dictatorship daw. Yung ginawa daw ng pamamahala, diktador na naman. Ganyan yung mga normal na mga komento ng hindi alam kung ano yung basta ng pamamahala. Kami kasi ng mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan, we are not voting for the politician. Ang inaano dito, pinapahalagan po yung pagkakaisa po. Manalo, matalo po itong mga politiko na ito na dinala ng Iglesia ni Cristo. Ang lubos na nanalo ay yung kapangyarihan ng pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. Kasi yan po ang pasya na sinusunod po, na nakasaad po sa banal na doktrina. Yan po, mga kababayan. Kaya respeto natin, bumawas pa tayo. If walang vote is straight, may himala, money is the root of all evils. O, yan na naman. Bam Aquino lang. O, ang dami mga nagko-comment, yung mga supporter ni Bam Aquino. Amy Bongo, Bato, Marcoleta. Ayan yung mga sa Duterte, mga kababayan. Only Aquino, the best quality. Aba, daming mga comment kay Aquino. Swerte si Super Ate na pasama. Di ba? Dami ding mga supporter ni Madam Amy. O, eto na ang bumabati ko sa INC. Dapat ang INC hindi kumakampi sa magnanakaw. Dami evidence sa ginawa ni Sara. Hindi naman yata tama na hindi pabor ang INC sa impeachment. Pag nanakaw yung ginawa niya kasi hindi may paliwanag. O, di ba? Dami na namang nagsasabi. Bakit daw nag-iendorso ang Iglesia ni Cristo ng mga magnanakaw? O, ito ang sabihin ko sa inyo. Meron bang nakakaalam? Pag tumakbo, kung magnanakaw o hindi? Sige nga, mga kababayan. Sinong mga politiko ang hindi magnanakaw? Sige. Tapatan po tayo. Real talk tayo. Malalaman mo ba ito? Sa pangangampanya, una pa lang magnanakaw na. O sige, comment nyo, malalaman nyo agad. Sino ba ang mga politiko na hindi nagnakaw? Sige. Di ba, mga kababayan? Yan ang tanong ko sa inyo. Sino ba mga politiko ang hindi magnanakaw? I-comment nyo po. Personalan o mga opinion nyo, sabihin nyo, sino ba ang mga politiko na hindi magnanakaw sa bayang ito? Real talk po yan. Kaya wag kayong magsasabi na bakit ang Iglesia ni Cristo nag-iendorso ng magnanakaw? Sino ba sa mga politikong ito ang hindi magnanakaw? Sa akin lang, si Marcoleta malamang pa. Dahil yan, bat-bat ng aral yan. Dala ang aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi talaga yun magnanakaw, pero yung iba, ilista mo na. O eto. Akala ko maka-Diyos sila. Isa lang matino na inendorso nila. O tignan mo, mga kababayan. Yan ang sinasabi nila. O yung iba naman sinasabi nila, straight vote PDP. Napakarami namang mga supporter ng Duterte. Di gawin nyo. Itong sistema ng Iglesia ni Cristo, gawin nyo. Kung gusto nyong manalo talagang Duterte, di magkaisa din kayo. Gawin nyo ang ginagawa ng pamamahala kung kaya nyo.
'Di ba? Iba kasi ang aral sa Iglesia ni Cristo matibay. Hindi nababali. 'Di ba? Yung hindi susunod, matitiwalag. Yan po ang katotohanan dito. Yes, Marcoleta Bongo de la Rosa. O yan ang Duterte. Yung kasama. Meron bang mga vlogger nagtatampo? Bakit daw si Kibuloy, si Pastor Kibuloy hindi nasama? Hindi po natin alam, kabayan. Bakit hindi sinama si Kibuloy? Bakit hindi inendorso si Kibuloy? Hindi natin alam. Ang pamamahala po ang nagpasya, kaya sila ang nakakaalam. Kaya wag nating questionin at pangunahan. Minsan kasi mga kababayan, naaalala lang nila ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Real talk po ito. Lalo na yung mga kalaban sa nagbabatikos po sa pamamahala. Alam nyo na, kilala lang nilang Iglesia ni Cristo pag dumarating ang eleksyon. Yan ang totoo. Tapos pag hindi sila nadala, magtatampo sila. Diba mga kababayan? Yan ang katotohanan. Ito ba mga kababayan? O meron namang basher. I'm ex-INC. Ito yung mga tiwalag ha. I don't care sa endorsement nila. Hindi ka naman na Iglesia ni Cristo Malaya ka na kung sino ang gusto mong iboto. My heart is for President Digong. Candidates only. The Duterte plus 2, Kirubin Onasan. Sabi ko nga sa inyo, if you're not a member of the Iglesia ni Cristo, you are free to vote whatever you want. Diba mga kababayan, ganun po yun. Pero sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga miyembro, talagang yan po ang susundin. Mga kababayan, eto ba? Matalino yung taga-INC, binabalanse nila. Eto, magandang komento. Matalino yung taga-INC, binabalanse nila bawat advocacy ng kada senador na iniendorso nila na gamit sa bawat sektor ng lipunan. Sabi ko sa inyo diba, binalanse nila ang mga sitwasyon na kada partido meron silang kinuha para walang tampuhan. Sige, kayo po ang magbigay ng reaction. Kung in-straight itong Duterte, sige, di napakarami na namang mga reaction dyan, lalong magkakagulo. Very wise decision mga kababayan ng pamamahala. Hindi nila sinulo ang isang partido. Datapwat, subalit, ang matalinong ginawa nila, lahatan ang ginawa nila mga kababayan, kumbaga sharing. Hinati-hati nila ang kanilang pagsuporta. Napakatalino pong desisyon mga kababayan. Talaga, napakalawak po ng pangunawa ng pamamahala. Talagang silang nakakaalam. Ito pa mga kababayan, magbasa pa tayo. Fake news na naman yan. Sabi nila, fake news daw. Bahala kayo dyan. Basta ito na yung listahan natin. Dapat di na sinali si Bong Revilla at Aquino daw. Salot lang. Tignan nyo mga kababayan. Dapat daw hindi na sinali si Bam Aquino at Bong Revilla. Marunong ba kayo sa pamamahala? Puro Duterte supporters. Ayan, comment. Di bale, mas marami Katolik kaysa INC. Ayan nga ang sinasabi ko sa inyo. No vote Bong Revilla at Camille Villar. Sabi ko nga sa inyo kung kaya nyong gawin ang sistema ng Iglesia ni Cristo na pagkakaisa gawin nyo, marami pala kayo ba't kayo nagagalit at naghihimutok sa pasya ng pamamahala?
Kokonti lang pala ang porsyento ng populasyon ng Iglesia ni Cristo. Bakit affected kayo dito? Sige nga. Ito ba mga kababayan? Ito, magandang komento ito. Dapat igalang din natin sana sa pangalan ng Panginoon. Huwag makisawsaw sa politika ang alagad ng Diyos. Alam mo, kabayan, ito, basher ito. Ang Iglesia ni Cristo ay mga Pilipino din. Merong obligasyon sa pagboto. Okay? Bawal daw sa politiko sa INC, pero bakit si Marcoleta? INC. Daming galit. Pero tumakbo tapos inendorso pa nila. Igalang din natin ang maling paniniwala ng INC. Ulitin natin. Bakit daw si Marcoleta sumali sa politiko? Yan ang sinabi ng basher na ito. Bawal daw sa politiko sa INC. Pero bakit si Marcoleta? INC pero tumakbo tapos in-endorse pa nila. Alangan hindi siya i-endorse. Iglesia ni Cristo siya. Binasbasan siya ng pamamahala. Kaya wala kayong magagawa. Igalang din ang maling paniniwala ng INC. Ikaw kasi nasa labas ka, kaya hindi mo alam yung aral ng Iglesia ni Cristo. Dapat yung karapat dapat, hindi katulad Bong Revilla. Ang daming galit kay Bong Revilla. Bilyar na yan, puro pagpapayaman lang. Wala tayong magagawa. Yan ang pasya ng pamamahala. Yan ang pinagkaisahan ng buong Iglesia ni Cristo sa darating na Mayo 12. Yan ang isisigaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan talaga ay kabanal-banalan po yan na sumunod sa pamamahala. Kung hindi ka naman Iglesia ni Cristo, respeto na lang natin mga kababayan. Huwag nang kung ano-ano ang sinasabi nyo na parang kasalanan pa ng Iglesia ni Cristo ang pagpili ng mga politikong ito. Di ba marami naman kayo? Ba't di nyo na lang gayahin ang sistema ng pamamahala ng buong Iglesia ni Cristo? Ba't kayo nagagalit sa pasyang ito? Diba mga kababayan? Kaya kung ano man ang mga nandito sa listahan na sample ballot, na yan ang susundin ng bawat miyembro na kasapi po sa Iglesia ni Cristo, yan kasi doktrina po yan. Ang Iglesia ni Cristo po na mga miyembro, susundin talaga ito. 100%. Yung mga hindi susunod, matitiwalag. Yan po ang doktrina dito. Kaya yung iba, kahit magtaas kayo ng kilay, maglulupasay kayo, mag-iiyak kayo, yun po ang pasya. Igalang po natin. At yung iba, wag pong magtatampo. Napakarami yung mga Katoliko. Kung gusto nyong manalo ang mga politiko nyo, na alam nyo talagang sila ang karapat-dapat, gayahin yung sistema ng pagboto ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa kayo kung gusto nyo. Yan lamang ang aking bahagi mga kababayan. Ako si The Wonder sa Philippines. Nandito po para ibigay sa inyo mga balita. Kung ano rin ang pasya ng pamamahala, yan ang aking susundin. Kung ano ang binigay nila sa amin na nasa sample ballot, yan po ang isusulat ko. Kasi isa rin po akong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Salamat po ng marami. Once again, mabuhay po. Igalang po natin ang pasya ng pamamahala para po sa kaunlaran, sa panig, sa katwiran at kabanalan. Mga kababayan, mabuhay po.